sa 4,621, noon, maraming powerhouses. Naramdaman ang paglitaw ng Chaos District. Gayunpaman, mayroon akong iba pang mahalaga. Mahalaga, kaya wala ako sa paligid. Ginaya ako ng kapatid kong si Zuri at nag-project ang kanyang sarili sa Chaos District. Pagbalik ko, natapos na ang labanan, at patay na ang kapatid ko. Bagaman namatay siya, nagplano siya ng muling pagkabuhay. May demonic siya. Ang katawan, at ang Death Ify Altes ay isang perpektong kasanayan para sa kanya upang linangin siya. Ginawang perpekto ang Death Ify Altes at bumalangkas ng planong muling mabuhay. Ngayon, ang kanyang katawan ay narito, naghihintay para sa lahat na mahulog sa lugar. Para sugpuin ang kanyang demonic energy at ang porma sayo na kanyang itinayo, tinatakan ko sarili ko dito. Dito ako nakatulog, ngunit sinira mo ang aking kabaong at ang selyo. Ngayon, hindi ko na siya kayang pigilan at pigilan ang kanyang plano. Ipinaliwanag ni Yala ang mga nakaraang pangyayari. Kumunot ang noo ni James at nagtanong, kung gayon, talagang mabubuhay na muli ang kapatid mo. Sumagot si Yala, oo. Ang kanyang cultivation base ay nasa Kwasi na Chaos rank. Kapag nabuhay siyang muli, papasok siya sa Chaos rank. Kapag yun mangyayari, kakaunti lamang ng mga magsasaka sa siyam na distrito ng Endlos ang maaaring pigilan siya. Nakatitig si James sa itim na kabaong sa di kalayuan. Hindi niya ito makita. Ngunit nararamdaman ang matinding demonic energy na ibinubuga mula rito. Ang demonic energy ay natipon sa kalangitan at nabuo sa mga ulap. Maraming tagalabas ang nakadama ng kakaibang pangyayari. Agad namang humagalpak ng tawa si Yvonne at sinabing, haha. Ang aura ni Master. Malapit na siyang mabuhay muli. Patayin ang iba. Umalangaw-ngaw ang boses niya sa buong lugar. Sa sandaling iyon, ang deputy leader ng Demonium Sect, ang 4 Grand. Ang mga salamangkero, at ang mga powerhouse ng Yala Sect ay lumabas upang lumahok. Ang labanan, mabilis na pinatay ang mga powerhouse na bumuo ng isang alyansa. Lalong tumindi ang labanan sa labas. Naramdaman din ni Sochi, na galit na sumisipsip ng enerhiya sa lugar. Nakakatakot na demonic energy mula sa ibaba niya. Ang kapangyarihan ang nag-trigger sa kanya, at biglang pumasok sa isip niya ang nakakalokong ideya. Isang kakaibang tanawin ang bumungad sa kanyang mga mata, at malakas na enerhiya ang lumitaw. Itaas ang kabaong. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang demon eyes para sumipsip ng demonic enerhiya mula sa kabaong na lumulutang sa kanyang harapan. Nadistorbo ang kanyang mukha, at nagumbok ang kanyang mga ugat, na nagmistulang isang mabangis. Hayop. Napakunot ang noo ni Yala sa nakitang ngunit bamulong, buti naman kung mag-absorb siya ng kaunti. Ang demonic energy ni Zuri. Nang si Zuri muling binuhay at ginagamit ang Death Ify Altes, ang kanyang puso ay hindi magiging kasing sira. Hindi na napigilan ni Yala si Zuri, kahit na nagkaroon siya ng high base ng paglilinang. Ang huling pagpipilian niya ay ang payagan si Sochi na makuha ang demonic ni Zuri. Enerhiya. Tumingin si James kay Yala at sinabing, pumunta ka at itigil ang labanan sa labas. Nakita ni Yala ang mga labanan sa labas at mahinahong sinabi, buhay at kamatayan ang nakasalalay. Kapalaran ng isang tao. Simula nang pumasok sila sa lugar na ito, nakatadhana na silang harapin ito. Kapahamakan. Kung mabuhay man sila o hindi, depende sa kanilang kapalaran. Walang intensyon si Yala na iligtas ang iba pang powerhouses. Pagkatapos ay kailangan kong sirain ang katawan ni Zuri. Sumilip si James sa harap ng kabaong ni Zuri, hinimok ang kanyang lakas, at hinampas ang kabaong. Ang nakakatakot niyang lakas ng palad ay nahulog sa kabaong. Gayunpaman, nabigo ang kanyang pag-atake na sirain ito. Ang kanyang malakas na enerhiya ay bumangon mula sa ang kabaong at pinalipad siya. Dumura si James ng puno ng dugo. Ha? Mahinang tumawa si Yala at sinabi, sa iyong kasalukuyang cultivation base. Hindi ka na malapit sa pagkakaroon ng lakas para sirain ang kanyang katawan. Ikaw, dapat sumuko na lang. Hindi ito isang lugar na dapat mong puntahan. I can sense na si Zuri at ang babaeng iyon ay nakabuo na ng isang malakas na koneksyon sa karma.
Mas mabuting umiwas ka dyan. 4,622. Kabanata 4,622. Si James ay ayaw sumuko. Muli siyang naglakad patungo sa itim na kabaong at tinawag ang kanyang Path Power Sta. Bumuo ng mahabang espada. Pinakilos ni James ang Universal Sword Art at tinipon ang iba't ibang path. Mga kapangyarihan ng langit at lupa upang bumuo ng maliwanag na mahabang espada. Ang mahabang espada ay bumaril mula sa kanyang kamay at tumama sa itim na kabaong. Boom! Ang mahabang espada ay tumama sa itim na kabaong at nagdulot ng nakakabinging tunog. Tumagos sa hangin. Isang bitik ang nabuo sa itim na kabaong, at tumagas ang itim na demonic energy. Atakihin si James. Mas naging maingat si James. Mabilis niyang ginamit ang Blithe Omniscience para maiwasan ang sumalakay at tumakas sa isang ligtas na distansya. Puno ng pagtataka ang magandang mukha ni Yala habang pinagmamasdan si James. Ang Universal Sword Art ng Saber Sect. Nagawa mong buksan ang selyo ng Saber Sect na pumasok sa main hall at makuha ang mana ng Saber Master. Gulat na napatingin si Yala kay James. Ang lakas na ipinakita niya. Nalampasan ang kanyang mga inaasahan. Pagkaharap ni James sa di kalayuan ay napatingin siya sa itim na kabaong. Isang itim. Patuloy na umaagos ang aura mula sa kabaong, halos bumalot sa kabuuan. Lugar. Napakunot ang noo ni James nang maramdaman niya ang malakas na aura na nagising sa loob ng kabaong. Maaaring si Zuri ay malapit ng mabuhay muli. Habang nag-iisip si James, biglang natipon ang enerhiya sa lugar. Bumuo ng isang puyo ng tubig. Ang itim na kabaong ay lumutang sa gitna nito at mabilis na hinigop. Ang enerhiya sa paligid. Ang vortex ay naglalaman ng Empyrean spiritual energy at ang namatay. Enerhiya ng magsasaka. Samantala, nagpatuloy ang maapoy na labanan sa labas. Matapos maramdaman ang aura ni Zuri, personal na lumahok si Ivan sa labanan. Pinangunahan niya ang deputy leader ng Demonium Sect, ang Four Grand Mages, ang sekta matatanda, at ang mga powerhouse ng Yala Sect upang salakayin ang natitira. Mga powerhouse sa Yala Realm. Bagamat malakas ang mga powerhouse na ito, hindi sila nagkaroon ng pagkakataon. Ang mga inatake ay patuloy lamang na umatras palayo sa kanila. Sunod-sunod na namatay ang powerhouse, at naakit ang kanilang enerhiya. Ang espiritual na bundok sa gitnang rehiyon. Naramdaman ni James, na nasa gitnang rehiyon, ang paggising ng isang malakas na aura. Siya ay natakot at hindi lakas ng loob na lumapit. Isa itong powerhouse na nalampasan ng Kylem Acme rank. Malapit nang mabuhay muli si Zuri. Nahigitan na ng aura niya ang Kylem Rango ng Acme. Kahit na wala siya sa Chaos rank, siya ay nasa Quasi man lang. Chaos rank. As expected from the outer bounders, napakarami. Mga powerhouse. Ang boses ng Ancestral Blood Master ay umalangaw sa isip ni James, na namangha. Tungkol sa pagtuklas. Pagkarating sa 9 district ng Endlos, naramdaman niya. Walang kapangyarihan pagkatapos makatagpo ng marami sa kanilang mga powerhouse. Nag-aalala siya kung paano ang lalabanan sila ng Chaos District kung lahat sila ay nakalusot sa Chaos District. Ano ang dapat nating gawin ngayon, Mr. Shrivel? Tanong ni James. Hindi sumagot ang multo ng Ancestral Blood Master. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya. Ang sitwasyon ay lampas sa iyong kontrol. Ang magagawa mo ngayon ay bumuo ng isang mahusay relasyon kay Yala para makaalis dito ng buhay. Tinangka ni James na sirain ang katawan ni Zuri. Kaya, tiyak na aatake siya. Siya pagkagising. Kahit na ang multo ng Ancestral Blood Master ay walang kapangyarihan laban sa kanya, kaya si Yala ang tanging taong may kakayahang tiyakin ang kanyang kaligtasan. Saglit na nag-isip si James. Pagkatapos, lumapit siya kay Yala at sinabing, nakangiting, pwede ba akong magtanong, MS? Yala, ano ito? Napatingin si Yala kay James. Tanong ni James, mas malakas ka ba kay Zuri? Matapos itong pag-isipang mabuti, sumagot si Yala, strictly speaking, we're on par sa isa't isa. Gayunpaman, siya ay isang walang awa na karakter. Sa isang labanan, gagawin niya
Magkaroon ng itaas na kamay. Pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, ang Death Ify Altes ay magiging na kumpleto, kaya malamang na mas malakas siya kaysa sa akin. Nakita ko na si kamatayan. Ify Altes dati. Ito ay isang mahiwagang ngunit napakasamang supernatural na kapangyarihan. 4,623. Kabanata 4,623 ang kamatayan Ify Altes dati. Isang hindi perpektong supernatural na kapangyarihan. Gayunpaman, nagawa ni Zuri na tapusin ito. Alam kung gaano kalakas ang Death Ify Altes, naramdaman ni Yala na hindi siya laban sa muling nabuhay na si Zuri. Gayunpaman, pagkatapos ng kaunting paghinto, nagpatuloy si Yala, na nagsasabi, ngayon na naabsorb ng kaibigan ang ilan sa demonic energy ni Zuri, maaaring hindi kayanin ni Zuri ipasok ang Chaos rank kahit na matagumpay na buhayin ang sarili sa kamatayan Ify Altes. Ang kanyang lakas ay dapat na halos kapareho ng bago siya mamatay. Kung ganun, dapat kaya ko siyang sugpuin. Gumaan ang pakiramdam ni James sa sinabi niya. Kailangan mo akong iligtas, MS. Yala. Ha? Nagtataka namang tumingin si Yala kay James. Walang magawang tiningnan siya ni James at sinabing, kanina ko lang siya inatake, at gagawin niya. Tiyak na gusto niyang maghayganti sa akin pagkatapos na mabuhay muli. Haha, tumawa si Yala at sinabi, kung gayon, paano mo sasabihin sa akin kung bakit ka naging sinusubukan kaming patayin? Mataimtim na sumagot si James, nakaakit si Yvonne ng maraming powerhouses sa Yala realm para tumulong sa pangangalap ng enerhiya para sa muling pagkabuhay ni Zuri. Marami sa mga ito. Ang mga powerhouse ay pinatay ng walang awa. Hanggat kaya kung alisin si Zuri, maraming buhay ang maliligtas. Pero dahil hindi ko ma-obliterate ang katawan niya, ang patayan magpapatuloy. Ma'am, bahagyang tumanggaw si Yala. Valid ang paliwanag ni James. Ang patayan na nagaganap sa Yala realm ay ititigil kung maalis si Zuri. Mahina ka pero napakatapang mo. Kung itinigil mo ang muling pagkabuhay, tiyak na darating si Yvonne pagkatapos ng iyong buhay. Hindi mo magagawa upang makatakas sa kamatayan kasama niya bilang isang kalaban. Kaya nga kailangan ko ng tulong mo. Mangyaring protektahan ako pagkatapos magising si Zuri, James. Nakiusap. Haha. Natawa si Yala ngunit hindi siya nito sinagot. Isang magandang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha, ngunit hindi mo ari ni James kung ano yun. Sinadya. Samantala, hindi tumigil ang labanang nagaganap sa labas. Ang katawan ni Zuri ay patuloy na sumisipsip ng Empyrean spiritual energy, samantalang nakuha ni Sachi ang demonic energy ni Zuri. Nakatingin sa malayo sina James at Yala. 10 taon ang lumipas sa isang iglap. Sa panahong ito, paulit-ulit na hiniling ni James kay Yala na tumulong sa pagpigil sa patayan sa labas. Sa pamamagitan ng pagtigil sa pagpatay, hindi na makahinga si Zuri. Enerhiya at hindi na muling mabuhay. Gayunpaman, hindi nakialam si Yala. Siya ay tila walang malasakit sa buhay at kamatayan. Kahit na hindi mabilang na buhay ang nasasangkot. Hindi talaga siya naabala. Pagkalipas ng 10 taon, lumaki ng husto ang aura ni Zuri. Sachi, sa ang kabilang banda, ay lumakas din. Bamulong si Yala, tama na. Pagkatapos niyang magsalita, sumabog ang itim na kabaong sa di kalayuan. At may lumabas na babae mula dito. Nagpapadyak siya sa hangin sa isang itim na damit. Ang kanyang hitsura ay magkapareho sa Yala, pero magkaiba ang aura nila. Si Yala ay may banal na aura, samantalang si Zuri ay naglabas ng isang masamang aura. Pinandilata ni Zuri si Sachi at nginisyan, how dare you absorb my energy? Ikaw, dapat may death wish. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagpakawala ng nakakatakot na puwersa. Mabilis na nag-react si Sachi, at isang itim na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Boom! Nagsagupaan ang dalawang malalakas na puwersa, na nagdulot ng napakalaking pagsabog. Ang pagbubuo ng akumulasyon sa gitnang rehiyon ay agad na nabasag. Mabilis na sinamantala ni Sachi ang pagkakataon at tumakas mula sa lugar. Nang gustong habulin siya ni Zuri, lumitaw si Yala at hamarang sa kanyang dinadaanan.
Ang dalawang magkatulad na babae ay lumutang sa hangin, ang kanilang mga mata ay nakatutok sa isa't isa. 4,624 Kabanata 4,624 na matagumpay na nakatakas si Sochi sa lugar. Agad na kumilos si Zuri pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, ngunit nagawa ni Sochi harangan ang pag-atake. Nagulat si James matapos masaksihan ang lahat. Nang maglakbay sila magkasama, si Sochi ay bahagyang mahina kaysa sa kanya. Hindi pa nagtagal noon, ngunit nakayanan na niya ang pag-atake ni Zuri, isang walang katulad. Powerhouse. Nagbigay ng evaluation si Yala na kahit hindi naabot ni Zuri ang Chaos rank. Pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, mababalik pa rin niya ang kanyang cultivation base, na nasa ang quasi-Chaos rank. James clicked his tongue and murmured, "Anong klaseng demonic art meron?" Nilinang ni Sochi. Paano mabilis na umunlad ang kanyang lakas? Samantalang ang kambal ay nakatitig pa rin sa langit. Ang isa ay nakasuot ng puting damit at naglalabas ng ethereal aura, samantalang ang isa naman ay nakasuot isang itim na damit at may malademonyong aura. Guru. Tuwang-tuwa si Ivan sa nakita. Bakit may dalawang magkaparehong babae? Kumusta ang dalawang Yala? Nagtaka ang lahat sa itsura ng dalawa. Magkaparehong babae. Tumingin si Yala kay Zuri at mahinang sinabi, "Huwag kang samobra. Hindi alintana kung ano. Nilinang mo, sana ay pahalagahan mo ang iyong pangalawang pagkakataon sa buhay." Malamig na sagot ni Zuri, "It's none of your business. Inabsorb ako ng babaeng iyon. Kapangyarihan, na pumihil sa aking kultibasyon na ranggo at lakas mula sa pagpapabuti pagkatapos. Ang muling pagkabuhay. Kailangan ko siyang lumunin." Pagkatapos magsalita, nawala si Zuri sa lugar. Mabilis siyang hinabol ni Yala. Kasabay nito, dumating si Sochi sa gilid ng pagbuo ng Yala realm na iyon. Ay na-set up ni Zuri matagal na ang nakalipas. Naglabas siya ng malakas na itim na liwanag mula sa kanyang mga mata at tumama sa porma sayon. Boom! Nagsimulang manginig ang buong Yala realm. Isang bitik ang nabuo sa pagbuo at sa huli ay naghiwalay. Ang lakas ni Sochi ay bumuti ng mabilis, na nagpapahintulot sa kanya na pilit na binasag ang porma sayon ni Zuri. Matapos masira ang porma sayon, iniluwa niya ang isang subo ng dugo. Nagkaroon siya ng isang direktang paghaharap kay Zuri at nasugatan. Kahit na nagawa niyang harangan ang pag-atake, naapektuhan pa rin siya ng epekto. Nagplano si Sochi na humanap ng tahimik na lugar para gumaling at magpapatatag ng kanyang lakas. Sa sandaling gumaling siya ay magiging itinuturing na isang walang katulad na powerhouse sa Endless 9 districts at maaari sa wakas ay bumalik sa Aeternes district para sa paghihiganti. Mabilis siyang umalis sa bungad na ginawa niya sa porma sayon. Matapos masira ang porma sayon, ang pira-pirasong Yala realm ay hindi makahawak sa anumang mas mahaba at pinaghiwalay sa iba't ibang mga rehiyon. Ang Yala realm ay hindi pa ganap na nawala. Maraming misteryosong lugar ay pinagsama-sama upang mabuo ang Yala realm. Bagamat karamihan sa mga Yala ang kaharian ay nawasak, ang mga lugar na ito ay hindi naapektuhan. Nahati ang Yala realm sa ilang rehiyon at lumutang sa Endless Void. Bawat isa ay naglalaman ng isang pinaghihigpitang lugar. Sinamantala ng mga nagsasaka na nakulong ang pagkakataong tumakas. Si James naman ay nakalutang sa Endless Void sa gulat. May mga bagay biglang lumiko, at walang sinumang umasa na mapupunta ang Yala realm. Isang nasirang estado. James. Nagmamadaling lumapit si Waleria kay James at tinanong, "Ano ang nangyayari? Paano ba naman dyan? Dalawang Yalas ngayon lang. At saka, anong meron kay Sochi?" Huminga ng malalim si James at ikinwento ang lahat ng nangyari. Kasama ang mga detalye ng kambal na kapatid ni Yala na si Zuri. "Nakikita ko." Sa wakas ay nagkaroon ng malinaw na larawan ng sitwasyon si Waleria. Tumingin si James sa kanya at nagtanong, "Dahil hindi mo na ibalik ang katawan ni Zuri. Ang iyong misyon ay itinuturing na isang kabiguan, tama? Ano ang iyong mga susunod na plano? Ikaw ba babalik sa Thea Sect?" 4,625. Kabanata 4,625 Bamantong hininga si Waleria,
tumingin kay James. At sinabing, wala akong magagawa tungkol dito. Anyway, babalik ako sa sekta ng Theas. Ikaw naman, saan mo susunod na balak pumunta? Ikaw ba? Gusto mo bang sumama sa akin pabalik sa Theas sect? Bakit ako babalik sa iyo? Bahagyang umiling si James. Nag-cruise ang mga kamay ni Wayria at may autoridad na sinabi, ikaw ang aking alagad. Ikaw, kailangang sumama sa akin. No way, ngumisi si James. Dumating si James sa labas ng teritoryo na may misyon. Ngayon, naiintindihan na niya kung bakit. Ang 9 District ng Endlos ay gustong salakayin ang Chaos District. Ang kanyang kasunod. Plano ay upang linangin ang kanyang cultivation rango sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, gagawin niya. Bumalik sa Chaos District at ipaalam sa kanila ang tungkol sa 9 District ng Endlos. Sitwasyon para makapaghanda sila para sa susunod at panghuling Mega Sky Burial. Column. Sana magkita ulit tayo. Kumaway si James kay Wayria, saka nawala. Mula sa kanyang paningin. Yung brat, ngumisi si Wayria. Pagkaalis ni James, iniskan ni Wayria ang kanyang paligid. Ang Yellow Realm ay nagkaroon. Gumuho sa magkakahiwalay na rehiyong lumulutang sa Endless Void. Dahil nabigo si Wayria na makuha ang katawan ni Zuri, ang kanyang misyon ay itinuring na isang kabiguan. Bagamat nag-aalala tungkol sa parusa, umalis pa rin siya sa lugar at bumalik sa Theas sect. Biglang sumulpot ulit si James sa lugar. Nagtataka, ang multo ng Ancestral Blood Master ay nagtanong, bakit ka naparito? Bumalik ka dito James. Kahit na siya ay naninirahan sa loob ng isang puwang sa katawan ni James, siya ay malakas. Sapat na upang madama ang sitwasyon sa labas. Tumingin si James sa paligid at sinabing, ang Chaos Sword ay lumitaw sa Doom Realm noong huling pagkakataon. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang sandata na nais kong makuha ang aking mga kamay. Kung makuha ko ito, mapapahusay ko ang kapangyarihan ng 9 voices ng Chaos ko. Ang multo ng Ancestral Blood Master ay biglang lumitaw sa harap ni James. At tumitig sa malayo. Tanong ni James, ano ang mali? Nararamdaman ko ang aking pangunahing sarili. Muling nabuksan ang hadlang ng Chaos District. At ilang mga magsasaka ang ipinadala sa labas ng teritoryo. Nakita ng multo at pangunahing sarili ng Ancestral Blood Master ang isa't isa. Pagkakaroon, at ang kanilang mga alaala ay agad na nalink. Ang Ancestral Blood Masters. Mabilis na nalaman ng pangunahing sarili ang lahat ng naranasan ng kanyang multo. Sa buong panahong ito, nagulat si James sa natuklasan. Nabuksan muli ang hadlang ng Chaos District. Ilan ang ipinadala? Bahagyang tumango ang multo ng Ancestral Blood Master at sumagot, oo. Binuksan ni Teresa ang harang at pinalabas ang ilang magsasaka sa labas. Teritoryo. Ano ang sitwasyon ngayon? Tanong ni James. Umiling ang multo ng Ancestral Blood Master at sinabing, ang hadlang. Halos agad na isinara. Marahil ay natatakot sila sa mga powerhouses dito. Nararamdaman ang lokasyon ng Chaos District, kaya hindi ito nabuksan ng matagal. Tanong muli ni James, bakit may kakayahan si Teresa na buksan ang hadlang ng Chaos District? Umiling ang multo ng Ancestral Blood Master at sinabing, ayoko. Alam. Pumunta siya sa aking pangunahing sarili at sinabihan ako tungkol sa gustong magpadala ng ilan. Magsasaka sa labas ng teritoryo, ngunit kailangan niyang hiramin ang aking lakas. Siya, hindi nagbahagi sa akin ng mga detalye, sa kasamaang palad. Matapos maramdaman ang kanyang pangunahing sarili, ang multo ng Ancestral Blood Master kaagad. Nakuha ang kanyang pangunahing mga alaala sa sarili. Nagtataka, nagtanong si James, sino ang ipinadala sa labas ng teritoryo? Wyatt Dalibor, Winton Yanes, at Henrik Declan. Ibinahagi ng multo ng Ancestral Blood Master ang mga pangalan ng mga cultivator. Ipinadala sa labas ng teritoryo. Agad namang nagliwanag si James sa tuwa. 4,626. Kabanata 4,626 na bamantong hininga si Wayria, tumingin kay James. At sinabing, wala akong magagawa tungkol dito. Anyway, babalik ako sa sekta ng Theas. Ikaw naman, saan mo susunod na balak pumunta?
Ikaw ba? Gusto mo bang sumama sa akin pabalik sa Thea sect? Bakit ako babalik sa iyo? Bahagyang umiling si James. Nag-cruise ang mga kamay ni Waleria at may autoridad na sinabi, ikaw ang aking alagad. Ikaw, kailangang sumama sa akin. No way, ngumisi si James. Dumating si James sa labas ng teritoryo na may misyon. Ngayon, naiintindihan na niya kung bakit. Ang 9 District ng Endlos ay gustong salakayin ang Chaos District. Ang kanyang kasunod. Plano ay upang linangin ang kanyang cultivation rango sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, gagawin niya. Bumalik sa Chaos District at ipaalam sa kanila ang tungkol sa 9 District ng Endlos. Sitwasyon para makapaghanda sila para sa susunod at panghuling Mega Sky Burial. Palm. Sana magkita ulit tayo. Kumaway si James kay Waleria, saka nawala. Mula sa kanyang paningin. Yung brat. Ngumisi si Waleria. Pagkaalis ni James, iniskan ni Waleria ang kanyang paligid. Ang Yellow Realm ay nagkaroon. Gumuho sa magkakahiwalay na rehiyong lumulutang sa Endless Void. Dahil nabigo si Waleria na makuha ang katawan ni Zuri, ang kanyang misyon ay itinuring na isang kabiguan. Bagamat nag-aalala tungkol sa parusa, umalis pa rin siya sa lugar at bumalik sa Thea sect. Biglang sumulpot ulit si James sa lugar. Nagtataka, ang multo ng Ancestral Blood Master ay nagtanong, bakit ka naparito? Bumalik ka dito James. Kahit na siya ay naninirahan sa loob ng isang puwang sa katawan ni James, siya ay malakas. Sapat na upang madama ang sitwasyon sa labas. Tumingin si James sa paligid at sinabing, ang Chaos Sword ay lumitaw sa Doom Realm noong huling pagkakataon. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang sandata na nais kong makuha ang aking mga kamay. Kung makuha ko ito, mapapahusay ko ang kapangyarihan ng 9 voices ng Chaos ko. Ang multo ng Ancestral Blood Master ay biglang lumitaw sa harap ni James. At tumitig sa malayo. Tanong ni James, ano ang mali? Nararamdaman ko ang aking pangunahing sarili. Muling nabuksan ang hadlang ng Chaos District. At ilang mga magsasaka ang ipinadala sa labas ng teritoryo. Nakita ng multo at pangunahing sarili ng Ancestral Blood Master ang isa't isa. Pagkakaroon, at ang kanilang mga alaala ay agad na nalink. Ang Ancestral Blood Masters. Mabilis na nalaman ng pangunahing sarili ang lahat ng naranasan ng kanyang multo. Sa buong panahong ito, nagulat si James sa natuklasan. Nabuksan muli ang hadlang ng Chaos District. Ilan ang ipinadala? Bahagyang tumango ang multo ng Ancestral Blood Master at sumagot, oo. Binuksan ni Teresa ang harang at pinalabas ang ilang magsasaka sa labas. Teritoryo. Ano ang sitwasyon ngayon? Tanong ni James. Umiling ang multo ng Ancestral Blood Master at sinabing, ang hadlang. Halos agad na isinara. Marahil ay natatakot sila sa mga powerhouses dito. Nararamdaman ang lokasyon ng Chaos District, kaya hindi ito nabuksan ng matagal. Tanong muli ni James, bakit may kakayahan si Teresa na buksan ang hadlang ng Chaos District? Umiling ang multo ng Ancestral Blood Master at sinabing, ayoko. Alam. Pumunta siya sa aking pangunahing sarili at sinabihan ako tungkol sa gustong magpadala ng ilan. Magsasaka sa labas ng teritoryo, ngunit kailangan niyang hiramin ang aking lakas. Siya, hindi nagbahagi sa akin ng mga detalye, sa kasamaang palad. Matapos maramdaman ang kanyang pangunahing sarili, ang multo ng Ancestral Blood Master kaagad. Nakuha ang kanyang pangunahing mga alaala sa sarili. Nagtataka, nagtanong si James, sino ang ipinadala sa labas ng teritoryo? Wyatt Dalibor, Winton Yanes, at Henrik Declan. Ibinahagi ng multo ng Ancestral Blood Master ang mga pangalan ng mga cultivator. Ipinadala sa labas ng teritoryo. 4,627. Kabanata 4,627 sa kabutihang palad, nakuha ni James. Ang primal mantra at maaaring maintindihan ang anumang porma sayon kahit paano. Advanced ito noon. Kumpiyansa siyang masira ang formation basta siya nagkaroon ng sapat na oras. Nag-set up si James ng time formation at buong pusong nagsimulang pag-aralan ang formation sa unahan niya. Pagkarating ni James sa labas ng teritoryo, wala nang oras si James. Linangin.
Sa wakas ay pagkakataon na niya. Habang pinag-aaralan ang formation, sinubukan din ni James maunawaan ang malalim na mga inscription ng Primal Mantra. Ang Primal Mantra, naglalaman ng lahat ng inscription at hindi madaling maunawaan. Ang mga inscription ay mahiwaga at naglalaman ng nakakatakot na kapangyarihan, hindi mas mahina kaysa sa isang buong lakas na pag-atake ng isang powerhouse sa Kylem Boundless rank. Kasabay nito, pinalalim ni James ang kanyang pag-unawa sa paths at napabuti ang kanyang cultivation rank. Nanatili si James sa pagbuo ng oras ng mahabang panahon. Ang kanyang cultivation rank ay bumuti hanggang sa huling yugto ng Permanence Acme rank. Sa pag-unawa ni James sa paths, madali siyang nakapasok sa Terra Acme Rango. Gayunpaman, ang kanyang pagtugis sa paglilinang ay hindi rango kundi tunay na lakas. Sa makatuwid, balak niyang pumasok sa Permanence Boundless rank. Ang pag-unawa ni James sa Primal Mantra ay naging mas malalim sa panahon. Panahong ito, higit sa lahat, natukoy na niya ang Porma Sion sa unahan niya. Ikinalat niya ang time formation at lumapit sa restricted area. Pagbuo. After scanning his surroundings, he said, 50 million years na. Mabilis iyon. Bukod sa pag-alam kung gaano katagal ang lumipas, napagtanto ni James ang paghihigpit. Ang lugar ay tumigil sa paggalaw at hindi na inaanod sa Endless Void. Huminto ito sa isang lugar sa Endless Void, kung saan walang nakikitang universo. Gayunpaman, naramdaman ni James ang pagkakaroon ng isang makalangit na landas. Masasabi ni James na nasa loob pa rin sila ng Theas District ngunit hindi niya matukoy kung saan eksakto siya. Gayunpaman, nararamdaman niya ang pagsupil ng langit. Si Path ay mas malakas kaysa noong siya ay nasa panlabas na rehiyon ng Theas Distrito. Napakatatag din ng nakapalibot na espasyo, at maging isang makapangyarihang Kylem. 1/3. Hindi ito kayang sirain ni Acmin. Habang si James ay naglilinang sa pagbuo ng oras, hindi niya binigyang pansin ang labas ng mundo. Ngayong umalis na siya sa kanyang time formation, napansin niya ang kapangyarihan ng ang pagbuo sa restricted area ay hamina ng husto, at kahit isang ang ordinaryong Acmin ay madaling makalusot dito. Nalungkot si James at bahagyang nalungkot sa natuklasan. Nilinang niya para napakatagal na pumasok sa formation at makuha ang Chaos Sword na nakatago sa loob ng restricted area. Gayunpaman, ang Porma Sion ay napakadaling buksan ngayon. Humakbang siya at dumaan sa formation. Sa kabilang bahagi ng Porma Sion ay isang magandang tanawin na may mga bundok at mga ilog. Gayunpaman, napansin agad ni James ang aura ng maraming cultivator. Ang lugar. Lumapit siya ng paunti-unti, mabilis na naglakbay ng malayo. Ang sukat ng pinaghihigpitang lugar ay maihahambing sa dating 12 universo ng ang Chaos District. Lumapit si James sa isang buhay na nilalang na may anyo ng tao at nagtanong tungkol sa sitwasyon. Mabilis niyang nalaman na huminto na ang restricted area sa Endless Void ng higit sa 10 milyong taon. Huminto ito sa pangunahing rehiyon ng Theas Sect, kung saan hindi mabilang madalas dumaan ang mga powerhouse. Sa makatuwid, ito ay mabilis na natuklasan, at ang mabilis kumalat ang balita. Maraming powerhouse ang nakapasok sa restricted area sa mga taong ito. Umaasa na makahanap ng mga dakilang kayamanan. Gayunpaman, ang karamihan sa kanila ay umalis na walang dala. Sa kabila ng walang makabuluhang pagtuklas, ang bilang ng mga mangangaso ng kayamanan ay hindi bumaba ngunit nadagdagan sa halip. Nakikita ko. Agad na nagkaroon ng malinaw na larawan si James sa sitwasyon. Sinubukan niyang hanapin ang aura ng Chaos Sword at nakahinga siya ng maluwag matapos makumpirma. Ang Chaos Sword ay nasa restricted area pa rin. 4,628. Kabanata 4,628 si James ay pumasok sa restricted lugar para sa Chaos Sword, kaya nakahinga siya ng maluwag na wala pang kumuha nito. Kakaiba ang aura ng Chaos Sword. Kaya, tanging si James, nanegel inang. Ang Chaos Sacred Art, ang 9 voices ng Chaos, ay maaaring makadama ng kinaroroonan nito. Ang iba pang mga powerhouse ay hindi natukoy ang pagkakaroon nito.
Mabilis na nakita ni James ang Chaos Sword at nagtungo sa isang bundok. Saklaw. Ang bulubundukin ay may metotayog na bundok na umaabot ng daan-daang libo-libong light years ang layo. Lumapit si James sa bulubundukin at nakaramdam ng kakaibang aura, na hindi siya komportable. Pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan, pumasok pa rin si James sa bulubundukin para sa chaos. Espada. Ilang hakbang pa lang, nasa loob na ng bundok si James. Naramdaman niya kaagad ang labanan sa malapit. Napakalakas na shockwave. Tumagos sa hangin at sinira ang lahat ng nasa daan nito. Ang malakas na puwersa ay tumangay kay James, na agad na winasak ang bundok. Ibaba ng kanyang mga paa. Mabuti na lang at hindi gumuho ang espasyo sa lugar. Kasalukuyan silang nasa pangunahing rehiyon ng Theos Sect, at ang Heavenly. Ginawa ng Path Powers ang espasyo na napakatatag. Lumapit si James sa larangan ng digmaan at nakita niya ang isang grupo ng mga magsasaka. Labanan. Ang mga magsasaka na kalahok sa labanan ay medyo malakas, at maging ang pinakamahina ay isang Kylem Akmin. Samantala, maraming buhay na nilalang ang nagtipon-tipon at nanood ng laban. Pinagmasdan ni James ang labanan at natuklasan na sinusubukan ng mga magsasaka umakyat ng bundok sa di kalayuan. Gayunpaman, wala sa kanila ang may kakayahan lumalapit. Ang sinumang sumubok na lapitan ay magiging target ng kabuuan. Pangkat. Tumingin si James sa bundok at nakita ang isang mahiwagang maliit na puno halos iilan metro ang taas sa ibabaw nito. Ang ilang kakaibang hitsura ng mga lilang prutas ay makikita na nakasabit sa mga sanga. Nagpalabas sila ng isang lilang glow na natipon sa mga misteryosong rune. Bulalas ni James, mukhang kakaiba ang mga prutas na iyon. Hindi kataka-taka na matinding pinag-aawayan nila ito. Ang prutas ay kailangang maging hindi pangkaraniwang dahil ang enerhiya nito ay maaaring mabuo sa mga inscription na naglalaman ng makapangyarihang path powers. Kahit na pinili ng isang magsasaka na huwag kainin ang prutas, malaki pa rin ang pakinabang niya sa pag-aaral ng mga inscription. Kukunin ko sila. Lumiwanag ang mukha ni James. Hindi inaasahan ni James na makakatagpo ng ganito kahusay. Mga prutas ng Empyrean. Pinaandar niya ang Blithe Omniscience at lumitaw sa tuktok ng bundok. Kaagad, tumayo siya sa harap ng maliit na puno at tumingin sa mga lilang prutas. Kung wala anumang pag-aalinlangan, sinubukan niyang bunutin ang puno. Gayunpaman, hindi niya kayang buhati ng puno sa kabila ng buong lakas niya. Bigla, naramdaman niya ang 12-12 ng malalakas na pag-atake na dumarating sa kanya. 12-12 ng mga powerhouse sa huling yugto ng Kylem Acme rank ay nagkaroon. Sabay atake sa kanya. Noong nakaraan, matatakot si James sa harap ng 12-12 ng mga Kylem Acmins. Gayunpaman, siya ay natisod sa isang malaking biyaya sa Saber Sect. At Jin-Aisang ang kanyang Thousand Paths Holy Body, na nagpapahintulot sa kanya na makapasok sa huling yugto ng ika-9 na yugto ng Omniscience Path. Bukod dito, nagkaroon siya ng ilang oras upang linangin, at ang kanyang ranggo sa paglilinang, pati na rin ang kanyang lakas, ay bumuti ng husto. Tinipon ni James ang kanyang path powers para bumuo ng halo sa paligid niya para harangan ang nakakatakot na pag-atake. Boom! Ilang pagsabog ang sumabog sa impact. Kahit na ang espasyo sa lugar na ito ay matatag, ang mga pag-atake ng 12-12 ng mga ang Kylem Acmins ay sapat na upang masira ang espasyo. Nagsimulang mabuo ang mga bitik sa kalawakan at mabilis na kumalat. Makapangyarihan ang banal na katawan ng Thousand Paths ni James, at nakapasok na siya. Ang huling yugto ng ika-9 na yugto ng Omniscience Path. Gayunpaman, kaya niya pa rin hindi makatiis sa mga pag-atake mula sa 12-12 ng mga powerhouse. Ang halo na nilikha niya ay agad na nabasag, at ang kanyang pisikal na katawan ay nasugatan. 4,629. Kabanata 4,629 ang enerhiya ng dugo ni James ay umikot. Hindi na niya napigilan, niluwa niya ang isang subo ng dugo. Kaagad pagkatapos, isang pangalawang pag-atake ang dumating sa kanya. Ayaw ni James na walang habas na harangin ang mga pag-atake at mabilis na tumakas patungo sa distansya. Boom!
Sa sandaling siya ay kumislap sa malayo, ang espiritual na bundok siya ay iilan. Ilang sandali ang nakalipas ay tinamaan ng nakakatakot na puwersa. Gayunpaman, ang mga powerhouse ay hindi sapat na malakas upang sirain ang bundok. Fuck! Kailangan ba iyon? Pinunasan ni James ang dugo sa labi at nagmura sa kanila, ilan lang. Mga prutas ng Empiran. Bakit kayo gumagawa ng napakalaking eksena? Pagkaalis ni James sa espiritual na bundok, huminto ang iba pang mga powerhouse. Umaatake sa kanya. Ang biglaang pagsulpot ni James ay nagpahinto sa mga laban. Ang mga powerhouse lumutang sa hangin, nakatitig sa isa't isa ng maingat. Iyon ay kahanga-hanga. Isang boses ang nanggaling sa likod ni James. Lumingon si James at tumingin sa matandang lalaki na may suot na kahoy. Staff na lumitaw sa kanyang likuran nang walang ingay. Ang matandang lalaki ay kulubat na hitsura. Kalbo siya at nakasuot ng gulanit na damit. Pinagmasdan ni James ang matandang lalaki mula ulo hanggang paa. Sino ka? Matingkad na ngumiti ang matandang lalaki at sinabing, ang pangalan ko ay Zino Lente. Zino Lente. Nagtataka na tumingin sa kanya si James. Oo, ako yun. Anong pangalan mo? 49, casual na sagot ni James. Lumapit si Zino kay James at tumingin sa mga purple na prutas sa di kalayuan. Espiritual na bundok. Ang kanyang mukha ay kumislap sa isang maliwanag na pagnanasa para sa kanila, ngunit siya ay nagtago. Agad ang kanyang emosyon. Alam mo ba kung ano ang mga prutas na iyon? Tanong ni James matapos mapansin ang tingin ni Zino. Nakadikit sa mga prutas. Nawala sa pag-iisip si Zino at sumagot, oo naman. Ganun ba? Gusto mo bang maliwanagan ako tungkol sa kanila? Naintriga si James. Ang puno ay tila napakapambihira. Ang mga bunga nito ay naglalabas ng maningning na liwanag na maaaring nabuo sa mahiwagang mga inscription. Kahit nanilinang ni James ang primal mantra, hindi niya agad maintindihan ang kahulugan ng prutas. Mga inscription. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Zino. Pagkatapos ng maikling pag-iisip, sumagot siya, ito ay punong iniwan ng isang makapangyarihang senior. Sino kaya iyon? Curious na tumingin sa kanya si James. Isang walang kapantay na powerhouse na walang nang-ahas na hamanin. Tigilan mo na ang kabog sa paligid. Bilasan mo at sabihin mo sa akin kung sino iyon. James noon. Medyo naiinip. Si Zino ay umubo ng ilang beses at sinabing, ang puno ay tinatawag na landas. Puno, at ang mga bunga nito ay tinatawag na path fruits. Ang puno ay isang ordinaryong puno ng prutas. Lumaki sa tirahan ng powerhouse na ito. Gayunpaman, nag-mutate ito dahil sa masaganang kapangyarihan ng amo nito. Gayunpaman, ang puno ay hindi naging isang buhay na nilalang. Sa halip, lumaki ang path. Mga prutas, na lubhang kapaki-pakinabang sa mga magsasaka. Napakalabo ng paliwanag ni Zino kay James. Bahagyang nag-aalinlangan si James matapos marinig ang kanyang mga sinabi. Ganyan ba talaga sila ka-magical? Maraming bagay ang naranasan ni James sa nakaraan, ngunit hindi siya naniwala kay Zino. Tinanong niya, sino ang powerhouse na sinasabi mo? Tao ba siya? Mula sa Chaos District. 4,630. Kabanata 4,630 nagtataka si James tungkol sa powerhouse Zino ang pinag-uusapan. Gayunpaman, hindi idinetalye ni Zino ang pagkakakilanlan ng mga powerhouse. Tumingin siya sa ang path tree sa ibabaw ng espiritual na bundok at nagtanong, gusto mo ba ang landas? Mga prutas. Oo naman. Inilibot ni James ang kanyang mga mata. Bakit niya sinubukang agawin ang mga ito kung ayaw niya? Gayunpaman, ang path tree ay konektado sa espiritual na bundok. Kahit na nang gamitin niya ang lahat ng kanyang lakas, hindi niya nagawang bunutin ang puno ng daan. Ang espiritual na bundok ay napakahiwaga din at naglalaman ng makapangyarihan. Enerhiya. Kahit na 12-dosenang mga powerhouses umaatake ng sama-sama ay hindi sapat na sirain ito. Ang pagkuha ng path fruits ay tila halos imposible. Ngumiti si Zino at sinabing, alam ko kung paano bubunutin ang ikatlong daan. Tumingin sa kanya si James at nagtanong, talaga? Seryosong tumanggaw si Zino at sinabing, yip. Pero may kondisyon ako. Sige na.
Mayroong 9 na prutas sa puno ng landas. Tuturuan kita kung paano ito bunutin, at gagawa ka ng aksyon. Maaari kang magkaroon ng 5, at kukunin ko ang 4. Paano iyon tunog? Napaisip si James. Mukhang hindi makatwiran ang deal sa kanya. Napakaraming powerhouses noon sa paligid ng lugar. Kailangang harapin ni James ang lahat kung siya ang isa. Kumikilos. Maaaring siya ay malubhang nasugatan sa proseso. Pagkatapos timbangin ang deal, sinabi ni James, masyado kang humihingi. Ikaw lang. Nag-aambag ng solusyon at hindi karapat-dapat ng ganoon karami. At most, bibigyan ko kayo ng 2. Kung gusto mong makipagtulungan o hindi, nasa iyo. Hindi naman talaga mahalaga ta. Ako. Sumagot si Zeno, what the hell? Paano mo madaya ang isang matanda? Kalimutan mo na. Ako. Ayoko makipagtalo sa'yo. Magkakaroon ako ng 3. Last offer ko na yun. Deal, nakangiting pagsang-ayon ni James. Nang makita ni Zeno ang tagumpay ng ngiti ni James, napagtanto ni Zeno na nalinlang siya. Bamulong, hindi ako dapat na kompromiso. Sige, bilasan mo at sabihin sa akin kung paano bubunutin ang Path 3. Nakangiting sabi ni Zeno, napakasimple. Sa ilalim ng espiritual na bundok ay isang makapangyarihan. Pagbuo. Kailangan mo lang masira ang formation at magagawa mong madali. Bunutin ang puno ng daan. Ganon ba? Napatingin sa kanya si James na may pagdududa. Bakit hindi ko masense yung formation? Dito. Pagkatapos magsalita, sinubukan ni James na i-scan ang lugar para sa formation. Gayunpaman, siya, hindi maramdaman ang pagkakaroon o kapangyarihan nito mula sa formation inscriptions. Sanay si James sa formation path ngunit hindi niya nakita ang formation. Kaya naman, hindi niya maiwasang pagdudahan ang sinabi ng matanda. Sumagot si Zeno, ito ang totoo. Ang pasukan sa pagbuo ay nasa path 3. Hindi man ito mabunot, maaari mo itong paikutan. Basta paikutan mo ang puno ng kaunti, maaari kang pumunta sa ilalim ng espiritual na bundok. Posibleng meron iba pang mga biyaya at kayamanan sa ilalim doon. Napatingin si James kay Zeno nang may pagdududa. Boons at kayamanan. Sigurado ka ba? Paano ang dami mong alam? Sabi ni Zeno, hindi mo kailangang malaman. Kailangan mo lang gawin ang sinasabi ko. Hihintayin ko. Sa labas ka. Basagin ang porma sayon pagkatapos mong pumunta sa ilalim ng espiritual na bundok. Para mabunot ko ang Path 3. James looked at him hesitantly and asked, bakit hindi ikaw ang masira? Ang porma sayon, at naghihintay ako sa labas para mabunot ang puno. Nakangiting sagot ni Zeno, kung masisira ko ang porma sayon, hindi ko kakailanganin ang tulong mo. Sa lahat ng tao dito, ikaw lang ang taong may kakayahang sumira. Pagbuo. Bakit pa ako makikipagtulungan sa iyo? Sapat na kalokohan, bilasan mo. Pataas. Hinawakan ni James ang kanyang baba na nag-iisip. Kahit anong tingin ni James sa matandang lalaki, para siyang artista. Gayunpaman, nadama ni James ang tiwala sa kanyang lakas matapos itong mapabuti. Makabuluhang at gustong subukan ang plano. 4,631. Kabanata 4,631 ginamit ni James ang kanyang kapangyarihan para sugpuin ang kanyang panloob na pinsala. Pagtingin niya sa paligid, napansin niyang tapos na ang labanan. Maraming powerhouse ang nakatayo sa langit, pinagmamasdan ng isa't isa. Hindi alam kung gaano katagal ang labanan at kung gaano karami. Ang mga powerhouse ay lumapit sa espiritual na bundok. Kahit na malapit na sila sa Path 3, walang makakaalis nito. Ang Path Fruit ay mas nakapagtataka. Ito ay hindi mapitik. Tsaka kung sino man ang lalapit dito ay aatakihin. Kaya, walang buhay na nilalang ang nang-ahas na lumapit dito. Matapos malaman ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagtingin sa kanyang paligid, tumingin si James. Zeno at sinabing, kung magsisinungaling ka sa akin, haharapin kita mamaya. Pagkatapos, ginamit niya ang Blithe Omniscience at nawala. Sa susunod na sandali, nagpakita siya sa harap ng puno ng daan. Kung isa sa alang-alang ang kanyang nakaraang karanasan, si James ay lubhang maingat dito. Oras, ginamit niya ang Omniscience Path sa sandaling lumitaw siya, na naglalabas ng puting halo.
Sabay abot ng sukdulan ng aura niya. Kasabay nito, hindi mabilang na mga inscription ang lumitaw sa paligid niya. Ang mga inscription ay nagtipon at bumuo ng isang proteksyon na kalasag. Maraming powerhouse ang nakadama sa kanya nang magpakita siya. Lahat sila ay naglunsad ng mga pag-atake sa kanya. Sa pagkakataong iyon, hinihila at iniikot na ni James ang Path 3. Habang umiikot ang Path 3, isang misteryosong 6 na puntos na bituin ang lumitaw sa tuktok ng bundok. Nang lumitaw ang bituin, nakaramdam si James ng kakaibang kapangyarihan. Siya ay kaagad hinihigop ng kapangyarihan at nawala. Isang malaking kapangyarihan ang dumapo sa sandaling siya ay nawala. Boom! Napuno ng mga pagsabog ang tuktok ng bundok. Ha! Anong nangyayari? Paano siya biglang nawala? Nagulat ang mga powerhouse sa paligid ni James. Hindi nila alam na may mga porma sayon sa tuktok ng bundok at iyon. Binuksan na ni James ang mga porma sayon. Mula sa kanilang pananaw, si James ay pumasok lamang sa espiritual na bundok upang hilahin ang puno ng landas na may mga ugat nito. Si James ay hinihigop sa porma sayon ng isang mahiwagang kapangyarihan. Nang muli siyang nagpakita, nasa ibang mundo na siya. May isa pang cosmo sa espiritual na bundok. Ito ay isa pang mundo. Sa kanyang Zen, nalaman ni James na hindi kalakihan ang espasyo. Ito ay ang laki ng Earth. May mga makapangyarihang inscription sa pagbuo sa lugar na ito. Ito ba ang loob ng espiritual na bundok? Naguguluhan, tumingin si James sa kanyang paligid at bamulong, paano ako sirain ang formation? Sinubukan niyang pagmasdan ng mga porma sayon na inscription sa paligid niya. Ang mga inscription sa pagbuo ay malalim. Mas makapangyarihan sila kaysa sa mga pormasyong nagbabantay sa ipinagbabawal na lugar. Dati, ang pormasyong ito ay hindi maaaring masira ni James sa maikling panahon. Sa halip, kailangan niyang manirahan at maunawaan ang mga inscription sa pagbuo. Sa pamamagitan lamang ng pag-unawa sa kanila ay masisira niya ang porma sayon. Gaano kahirap? Sumimangot si James at sinabing, I need to meditate in seclusion again ta. Maunawaan ang mga inscription sa pagbuo. Hindi agad siya nagsimulang magnilay sa pag-iisa. Sa halip, natagpuan niya ang isang mahiwagang lugar sa kalawakan. Ito ay isang lugar na hindi mapasok ng kanyang Zen. Sa paghakbang, tinungo niya ang misteryosong lugar. Hindi nagtagal, nakarating siya sa lugar. Ito ang ubod ng porma sayon at napuno. May mga inscription sa pagbuo. Ang mga hilera ng mga inscripsyong ito ay magkakaugnay sa isa't isa. Lumitaw ang mga ito. Kataka-taka. Hindi man makapasok sa lugar si Zen ni James, may nakita siyang itim na bola ng enerhiya sa gitnang rehiyon ng pagbuo. 4,632. Kabanata 4,632 Pagtingin sa itim na enerhiya. Selyadong sa porma sayon, himos-himos ni James ang kanyang baba sa pagkalito. Maaaring ang selyo ng porma sayon na ito ay ang itim na bola ng enerhiya na ito. Ano ang ito? Tinitigan ni James ang kulay itim na enerhiya. Ang hugis ng enerhiya ay hindi naayos. Ito ay tulad ng isang itim na ulap na nag-iingat. Nagbabago sa anyo. Ang enerhiya ay hindi maaaring maging isang buhay na nilalang dahil si James ay hindi nakakaramdam ng anumang sigla. Mula dito, ito ay naglalabas ng nakakatakot na enerhiya sa kabila ng hindi pagiging isang buhay na nilalang. Kahit may mga porma sayon sa paligid, ramdam pa rin ni James ang tibok ng puso niya. Pakiramdam niya ay kalaban niya ang isang malakas na powerhouse. Nag-alinlangan ito kay James. Pinag-isipan niya kung dapat niyang buksan ang formation. Kung ginawa niya iyon at ang isang walang katulad na demonyo ay natatakan sa loob, hindi ba iyon magiging sanhi ng A? Sakuna. Sa isang sandali, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nagsimula siyang magnilay at timbangin ang mga kalamangan at kahinaan. Matapos mag-isip ng ilang sandali, nagpasya siyang buksan ang porma sayon. Kung ito ay isang demonyo, kahit na hindi niya ito matalo, dapat mayroong isang powerhouse na magagawa, kung isa sa alang-alang kung gaano sila kasaganya sa mundong ito. Ngayon, kailangan ni James na buksan ang formation at makuha ang path fruit. Sa path fruit, magkakaroon siya ng sapat na enerhiya para makapasok sa eternal. Walang hanggan na ranggo.
Kapag nakapasok na siya sa boundless rank, lalakas siya. Nang malaman niya kung ano ang gagawin, umupo siya sa lupa na naka-cross legs at nakaayos up ng time formation sa paligid niya. Pagkatapos, sinimulan niyang pag-aralan ang mga inscription sa pagbuo. Ang mas maraming inscription ng pagbuo na kanyang pinag-aralan, mas malalim ang kanyang naging pag-unawa sa pagbuo. Bagamat kakaiba ang porma sayon, pagkatapos na maunawaan ang primal mantra, maaari niyang hatiin ang anumang porma sayon sa pinakauna at pinakasimple. Mga inscription sa pagbuo. Pagkatapos noon, kailangan na lang niyang i-deduce ang mga ito. Ang pamamaraang ito ay naging madali para sa kanya na masira ang mga porma sayon. Sa pagbuo ng oras, lumipas ang mga araw. Hindi nagtagal, naunawaan na ni James ang pagbuo sa lugar na ito. Pinapakalat ang pagbuo ng oras, naramdaman niya ang oras at nalaman na 10 lamang. 1,000 taon na ang lumipas. Iniisip niya kung nakaalis na ang mga buhay na nilalang sa labas. Pagtingin sa porma sayon sa unahan, humakbang siya pasulong. Habang itinataas niya ang kanyang mga kamay, lumitaw ang pinaka-primitive na mga inscription sa pagbuo. Mula sa kanyang mga palad. Ang mga inscripsyong porma sayon na ito ay pumasok sa porma sayon at tuloy-tuloy. Binago. Sa isang kisap mata, sila ay naging misteryoso at komplikadong porma sayon. Mga inscription. Ang mga inscription sa pagbuo ay parang isang susi. Sa isang iglap, nabuksan ang porma sayon. Nang bumukas ang porma sayon, nabuo ang isang bitik, at ang kulay itim na enerhiya. Lumipad palabas. Ang enerhiya ay lumitaw sa harap ni James, na bumubuo ng isang hindi kilalang halimaw. Ang halimaw ay isang ilusyon. Naramdaman ni James ang isang nakakatakot at masamang enerhiya. Napatitig siya sa itim na ulap. Pagkaraan ng ilang sandali, kinumpirma niya na hindi ito isang buhay na nilalang kundi isang bola ng enerhiya. Naglalaman ito ng enerhiya ng matinding kasamaan. Nagtataka ako kung sinong nabubuhay na nilalang ang nagselyado ng enerhiya dito, bulong ni James. Lumutang ang enerhiya sa harap ni James bago naging itim na fog at lumipad patungo sa langit. Sira man ang formation, hindi pa binuksan ni James ang formations ng mundong ito. Kaya naman, ang kulay itim na enerhiya ay hindi makaalis sa maliit na espasyo. Ang enerhiya na ito ay napakaganda. Kung maaari kong dalhin ito sa akin, ang aking kapangyarihan ay tataas. Matapos itong pinuhin, hinaplos ang kanyang baba, naisip ni James na gamitin ang enerhiyang ito para sa paglilinang. Malakas ang enerhiya. Napakalakas nito kaya natakot si James. Hindi. Weaker than a peerless powerhouse, it was on par with the lifelong power of a Kailam Akmin o mas malakas pa. Hindi ako magpipigil. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagsasaalang-alang, nakaisip siya ng isang ideya. 4,633. Kabanata 4,633 itinaas ni James ang kanyang kamay, at isang lumitaw ang mapanlinlang na palad, pilit na hinihila ang itim na fog sa hangin. Sa sandaling nahawakan ng hamog, ito ay sumabog, na naglalabas ng isang nakakatakot na kapangyarihan. Ito ay nabasag. Ang elusive palm na ginawa ni James. The power made James fly backward, umubo pa siya ng dugo. Napakalakas nito. Hindi niya maiwasang magulat. Sa sandaling iyon, isang bitik ang lumitaw sa porma sayon bago ito naglaho. Ang itim na bola ng enerhiya ay umalis sa mundo kasama ang pagkawala ng pagbuo. Samantala, naramdaman ni James ang isang labanan na nangyayari sa labas ng mundo. Kaagad, lumipad siya at lumitaw sa labas ng mundo. Pagdating niya, napansin niya ang maraming powerhouse na nakapalibot kay Zeno. Ang matandang tungkod sa kanyang kamay ay naging banal, naglalabas ng sinag ng liwanag at nakakatakot. Kapangyarihan. Alam ni James na nakuha ni Zeno ang path fruit. Ginamit niya ang Blithe Omniscience at agad na lumitaw sa labanan. Sabay hawak kay Zeno at nawala. Sa sumunod na sandali, nakarating sila sa pinakamalalim na bahagi ng isang bulubundukin. Sa pinakamalalim na bahagi ng walang nakatirang lambak, binitawan ni James si Zeno. Pagkatapos, iniabot niya ang kanyang kamay at sinabing, ibigay mo ito sa akin. Sa isang matangkad na ngiti,
kinuha ni Zeno ang puno ng daan at pumitas ng 3 prutas. Bago ibigay ang Path Tree kay James. Matapos mapanatili ang Path Tree, nagtanong si James, alam mo ba kung ano ang itim na enerhiya na nakatatak sa espasyo sa loob ng espiritual na bundok? Kaunti lang ang alam ko tungkol dito, casual na sagot ni Zeno. Ano ito? Tanong ni James, kung ilalabas ko ito ngayon, magiging panganib ba ito sa mundo? Bakit magiging delikado? Nakangiting sinabi ni Zeno, kahit na ang enerhiya ay malakas at masama, hindi ito magagawa. Kasamaan, hahanapin lamang nito ang kanyang amo. Nang marinig iyon, naging interesado si James. Tinanong niya, sino ang amo nito? Ito ba ang walang katulad na powerhouse na iyong binanggit? Dati. Haha. Tumawa si Zeno at sinabing, masyado ka pa ring mahina. Hindi mo kaya. Pag-unawa sa pinakamahalagang sikreto sa 10 distrito, kailangan mo lang. Alamin na ang kapayapaan ay nakamit sa 10 distrito dahil sa walang kapantay na iyon. Powerhouse. Habang nagsasalita siya, nawala ang katawan niya sa paningin ni James, although ang katawan niya. Wala na, umalangaw-ngaw pa rin ang boses niya sa lugar. Aalis na ako. Kailangan kong sundan ang bowlang ito ng enerhiya at hanapin ang dati kong kaibigan. We will. Magkita tayong muli sa tamang panahon. Hamina ang boses ni Zeno hanggang sa hamina ito. Nakatingin sa kawalan sa malayo, napakunot no si James at bumulong, ano eh? Gulo. Hindi niya pinansin ang mga bagay na ito at kinuha ang Path Tree. Tinitigan niya ang misteryosong puno at ang mga bunga nito, naramdaman ang Path Energy at malakas na kapangyarihan sa Path Fruits. Ang lakas ng isang Path Fruit ay sapat na para tulungan akong makapasok sa Eternal Boundless Supreme Path Rank, mahinang ungol ni James. Ang enerhiya ng mga Path Fruit na ito ay napakalakas. Ito ay napakalakas. Sapat para sa paglilinang. Gayunpaman, kailangan niyang hanapin ang Chaos Sword. Magmumuni-muni lamang siya. Pag-iisa at subukang pumasok sa Boundless Supreme Path Rank pagkatapos mahanap ang Chaos Sword. Nang malapit na niyang hanapin ang Chaos Sword, napagtanto niya na ang espasyo. Siya ay nasa iselyadong, na sinundan ng hitsura ng marami. Mga powerhouse. Narito ka ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Kumunot ang noo ni James. 4,634. Kabanata 4,634 na sakto namang titingin si James. Para sa Chaos Sword, ang kanyang nakapalibot na espasyo ay selyado. Pagkatapos, isang malaking bilang ng mga powerhouse ang nagpakita sa lugar, na nakapalibot. James. Agad na ginamit ni James ang Blithe Omniscience para makatakas sa lugar. Gayunpaman, ang selyo sa espasyo ay makapangyarihan, at ang kanyang Blithe Omniscience ay epektibo laban dito. Hindi nakatakas si James. Sa halip, bumangga ang kanyang katawan sa selyo. Nagsimulang umikot ang kanyang ulo na parang siya ay tumama sa isang matigas na bagay. Hinimok niya ang ilan sa kanyang kapangyarihan, at nawala ang pagkahilo. Ibigay mo ang item. Kung gusto mong mabuhay, ibigay mo. Maraming boses ang tumunog mula sa paligid ni James. Alam ni James na narito ang mga powerhouse para sa Path Fruit. Iyon lang. Hindi nila alam ang background ng Path Fruit. Pinagmasdan ni James ang paligid. Mayroong hindi bababa sa 100 nabubuhay na nilalang dito. Karamihan sa kanila ay nasa huling yugto ng Kylem Acme rank. Ang ilan ay umabot pa sa Boundless. Ang lakas ng aura nila. Kumunot ang noo ni James. Mukhang magkakaroon ng matinding labanan ngayon, mumbled James. Pagkatapos, tumingin siya sa mga buhay na nilalang sa paligid niya. Nakangiting sabi niya, wala akong pake. Kinuha ng monghe ang lahat. Bakit hindi mo siya sinusundan? Kahit patayin mo ako, wala akong maibigay. Papunta sa'yo. Tumigil ka na sa pagpapanggap. Nakita naming lahat ang monghe na nagbibigay ng puno sa iyo. Mayroong ilang mga prutas sa puno. Sumakit ang ulo ni James nang marinig ang sinabi nila. Nakangiting sabi niya, kahit meron ako, ang dami niyo dito. Sino? Dapat ko bang ibigay? Ako, syempre. Ibigay mo sa akin. Akin ito. Sunod-sunod na nagsalita ang maraming powerhouses. Gusto ng lahat ang Path Fruit.
Sa sandaling iyon, isang lalaki ang lumakad pasulong at lumitaw malapit kay James. Sinabi niya, "Ako ay isang disipulo ng Thea sect. Pakibigay ang Path 3, ay. Ibabalik ito sa sekta." Nakasuot ng asol na damit ang lalaki. Nagmukha siyang bata at matikas. Sinulyapan siya ni James at sinabing, "Bakit ko ito ibibigay sa iyo? Bakit ka nag-aaksaya ng oras sa kanya? Paalisin mo na lang siya." Ang ilan sa kanila ay hindi na makatayo at maghintay. Inilabas nila ang kanilang lakas. Hawak ang isang nakasisilaw na espada sa kamay, ang kanilang mga katawan ay kumikislap at lumitaw kanina. James. Sa sandaling lumitaw sila, ang sword energy ay sumabog at tumungo mismo sa James. James sneered. Itinaas niya ang kanyang kamay, at lumabas ang kapangyarihan mula sa kanyang palad. Pilit niyang nilabanan ang enerhiya ng sword at ikinalat ito. Sa isang iglap, ang sword energy ay wala nang makita. Alam ni James na ang isang labanan para makuha ang Path 3 ay magaganap. Kaagad, pumasok siya sa estado ng Omniscience Path. Naging katawan niya mainit, at naglabas siya ng puting halo. Nagsimula rin ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Pagtaas, niluwagan niya ang kanyang mga kalamnan. Matagal na rin simula nung lumaban ako. Mula nang dumating sa panlabas na hangganan, wala siyang tamang laban. Siya ay maaaring masira o sa pagtakbo. Sa mga nabubuhay na nilalang na naroroon, wala ni isa sa kanila ang tunay na powerhouse. Walang nakapantay sa representante na pinuno at pinuno ng Demonium Sect. Naniniwala si James na hindi siya matatalo sa kanila. Sa halip, maaari niyang durugan ang mga ito. Sino ang mauuna? Kalmado si James habang nagtanong, "O gusto mo bang puntahan ako ng buo?" Ang yabang. Wala kang alam. 4,635. Kabanata 4,635 nagalit ang mga salita ni James. Mga powerhouse na naroroon. Hindi mabilang na mga powerhouse ang naglabas ng kanilang mga espada. Maya-maya lang ay nawala ang katawan ni James. Pagkatapos, lumitaw siya sa likod ng mga powerhouse at hinampas ang kanilang likod gamit ang kanyang likod. Lakas ng palad. Halos kaagad, daan-daang powerhouse ang nasugatan. Kahit na ang lugar ay isang selyadong espasyo at hindi makaalis si James, siya maaari pa ring gamitin ang Blythe Omniscience sa loob ng espasyo. Agad niya itong nakatulize at inatake ang daan-daang powerhouse. Kahit na ang karamihan sa mga powerhouse ay nasa huling yugto ng Kylum Acme rank, hindi sila match ni James. Masyado kang mahina. Pagkatapos kumilos ni James, nagpakita siya sa hangganan ng selyo. Casual, sinabi niya, "Sa tingin mo ba mabitag ako ng spatial seal?" Pagkatapos, may lumitaw na espada sa kanyang kamay. Ito ay ang Death Celestial Sword na pinadalisay gamit ang liwanag ng ranggo ng Terra Acme. Hawak ang espada, ginamit ni James ang lahat ng kanyang lakas para salakayin ang spatial seal. Basag. Agad na nabasag ang spatial seal, at lumitaw ang isang crack. Samantala, nawala ang katawan ni James sa mga tanawin ng mga powerhouse. Kalmado, umalis siya. Ang mga powerhouse ay hindi makapagpatuloy sa kanya. Pagkaalis ni James sa lugar ay sinadya niyang itago at itinago ang kanyang aura. Upang maiwasan ang hindi kinakailangang gulo, binago niya ang kanyang aura at hitsura. Sa susunod na sandali, nagpakita siya bilang isang mabilog na magsasaka. Suot niya ang hitsura ni Henrik. Bagamat hindi natatakot si James sa mga buhay na nilalang dito, ayaw niya. Labanan mo sila. Sa kasalukuyan, kailangan niyang hanapin ang Chaos Sword at umalis sa lugar. Nang matiyak ang kanyang kaligtasan, sinimulan niyang maramdaman ang aura ng Chaos Espada. Ang aura ng Chaos Sword ay mahina, ngunit nararamdaman pa rin niya ito tulad ng naramdaman niya. Nilinang ang Chaos Sacred Art at ang 9 Voices of the Chaos. Kasunod ng kanyang mga pandama, sumulong siya. Hindi nagtagal, nakarating siya sa isang kakaibang lugar. Sa paglapit sa lugar, naramdaman ni James ang isang malakas na sword intent. Sword Mount. Nakita ni James ang isang malaking tapyas ng bato. May dalawang salita doon. Ang mga salita ay hindi iniwan ng mga buhay na nilalang. Nabuo sila ng sword energy dito.
Sa pagsulyap sa tablet, napansin ni James ang hindi mabilang na mga armas na nakaipit sa lupa. Ang mga sandata ay naglabas ng malakas na enerhiya. Sa kabilang banda, maraming buhay na nilalang sa Sword Mount. Sinusubukan ng mga nabubuhay na nilalang na bunutin ang mga Divine Sword sa lupa, ngunit walang nagtagumpay. Ano ang kasaysayan ng Sword Mount? Hinaplos ni James ang kanyang baba. Dito nabibilang ang Ancestral God Weapons. Isang boses ang narinig mula sa pabalik. Lumingon si James sa direksyon ng boses at nakita niya si Zeno na naglalakad na may dalang A. Tungkod. Sa pagbabago ng kanyang aura at hitsura, hindi napigilan ni James ang pag-ungol. Nakilala niya ba ako? Ikaw. Kunwaring tanong ni James. I save mo. Inilibot ni Zeno ang kanyang mga mata at sinabing, maaari kang magtago sa ibang mga nilalang, ngunit ikaw. Hindi may tatago sa akin. Natigilan si James. Paano mo ako nakilala? Tapos, inibon niya ang topic at nagtanong, hindi ka ba umalis? Bakit ka nandito? At ano ang kasaysayan ng Sword Mount? Mahigpit, sumagot si Zeno, umalis nga ako. Hinanap ko ang itim na bola ng enerhiya. Ngunit ito ang nagdala sa akin dito. Tungkol sa lugar na ito, narinig mo ba ang tungkol sa Sword Demon? Windalgonis. Umiling si James. Alam niya ang ilang sikat na powerhouse sa Endless 9. Mga distrito, ngunit wala siyang ideya kung sino si Win. 4,636. Kabanata 4,636, ano ang background ni Win? Naguguluhang tumingin si James kay Zeno. Ipinaliwanag ni Zeno, si Win ay subordinate at kaibigan ni Emperor Raya. Sila sama-samang nakipaglaban at binasbasan si Endlos, si Emperador Raya ay bumasag sa Endlos. At tumungo sa panlabas na hangganan ng Endlos upang labanan ang kaaway. Naguguluhan si James. Ang mga panlabas na hangganan ng Endlos. Ibig sabihin may espasyo sa labas ng Endlos. Buntong hininga. Bumantong hininga si Zeno at sinabing, walang buhay na nilalang ang nakakaalala sa mga bagay na ito. Tigilan mo ako sa pagkalito. Hindi napigilan ni James na sumigaw. Ubo, ubo. Bumalik sa katinuan si Zeno at iniba ang topic, sabi niya, Win is the number 1 powerhouse sa Sword Path. At least, hindi ko pa nakita isang taong may mas mataas na tagumpay kaysa sa kanya sa Sword Path. Ganun ba? Nag-alinlangan si James sa mga salita ni Zeno nang itanong niya, ang naunang pinuno ba ng sekta ng ang Saber Sect ay hindi mas malakas kaysa sa kanya. Tungkol dito, pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Zeno, narinig ko na ang Saber Sect noon. 2/3. Talented si Guy. Sinubukan pa niyang likhain ang Universal Sword Art. Sadly, nabigo siya. Upang likhain ito at maubos lamang ang kanyang isip kung natapos niya ang Universal Sword Art, baka may chance siyang manalo laban kay Win. Hindi naniwala si James kay Zeno. Samantala, hindi na nag-abalang magpaliwanag pa si Zeno. Nagpatuloy siya, napangunahan ako. Dito mula sa pagsunod sa itim na kulay na enerhiya, ang enerhiya ay pumasok sa pinakamalalim bahagi ng Sword Mount. Kung tama ako, ang lugar ay dapat na selyuhan ng Emperor. Si Raya, siguro ginamit niya ang espada ni Win para itatak ang lugar. Labis na naguluhan si James. Walang ibang sinasabi, naglakad si Zeno na bitbit ang tungkod. Tapos, nawala siya sa paningin ni James. Pinagmasdan ni James si Zeno na umalis. Sino si Emperor Raya? Siya ba ang Senior Zeno na nabanggit? Umiling si James at tumigil sa pag-iisip tungkol sa bagay na iyon. Pasulong, pumasok siya sa Sword Mount. Matapos makapasok sa Sword Mount, napansin niya ang maraming armas. Ang mga Divine Sword ay may mataas na kalidad. Kahit na ang pinakamahinang sandata ay Acmin God Weapons. Bukod pa rito, ang bawat Divine Sword ay naglalaman ng nakakatakot na kapangyarihan. Maraming nabubuhay na nilalang ang nagnanais ng mga sandata dito, ngunit ang mga sandata ay natigil. Ang lupa. Gaano man kalakas ang mga nabubuhay na nilalang, hindi nila kayang hilahin ang mga sandata. Palabas. Sinubukan din ni James na bunutin ang espada mula sa lupa. Gayunpaman, kahit na hinihimok niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan, hindi niya pa rin nahuhugot ang ilabas ang armas.
Pagkatapos ng ilang pagsubok, sumuko na siya. Sinimulan niyang hanapin ang aura ng Chaos Sword. Hindi nagtagal, nakarating siya sa lalim ng Sword Mount. May mga nakatayong tapyas ng bato sa lugar. Sa harap ng bawat tapyas ng bato ay isang espada, at pinakamataas na pamamaraan ng espada ay naitala sa bawat tablet. Tumayo si James sa harap ng isang random na stone tablet at nakatitig sa sword path. Nakatala dito. Habang nakatitig siya sa stone tablet, naramdaman niya ang isang malakas na sword intent. Bigla na lang parang pumasok siya sa isang kakaibang espasyo. Sa may isang walang katulad na powerhouse na may hawak na kahoy na patpat. Ginagamit niya ang kahoy na tungkod bilang kapalit ng espada. Sa isang laslas, nabasag niya ang lugar. Malakas ang lakas ng slash. Maging si James ay hindi maiwasang mapahanga nang makita ito. Gayunpaman, hindi niya ito natutunan o nilinang. Ito ay dahil natutunan niya ang Universal Sword Art sa Saber Sect. Naintindihan na niya ang samsara. Kailangan lang niyang lubos na maunawaan ang Universal Sword Art. Sapat na sa kanya ang Universal Sword Art. Nagmamadali siyang umalis at naramdaman ang Chaos Sword nasa unahan. Nang maramdaman niya ang aura ng Chaos Sword, nagmamadali siyang lumapit. Hindi nagtagal, nawala siya at humarap sa isang stone tablet. Nasa harap mismo ng stone tablet ang Chaos Sword. Lumapit si James at hinawakan ang Chaos Sword. Gamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan, sinubukan niyang bunutin ito. Gayunpaman, kahit anong pilit niya ay hindi niya ito mabunot. Parang nakadikit sa lupa ang Chaos Sword. Matapos itong subukang bunutin ng ilang beses, sumuko na si James. Nakaupo sa lupa, tumingin siya sa stone tablet sa harap niya. Ang mga inscription na nakatala sa tapyas na bato ay mahiwaga. Nang tumingin si James sa kanila, natarante siya. 4,637. Kabanata 4,637 ang mga inscripsyong ito ba ay hindi ang kataas-taasang Chaos script. James continued looking at them, nagulat siya. Ang mga inscription ay ang cultivation inscriptions ng Chaos 9 Voices. Kailangan ko bang matutunan ang Chaos 9 Voices na naitala sa stone tablet at gamitin ang kapangyarihan ng mga boses para bunutin ang Chaos Sword? Ungol ni James. Mahina. At the same time, natarante si James. Ang sword mount ay naiwan ni Win taon na ang nakakaraan, kaya bakit ang nandito na ba ang 9 Voices of Chaos ng Chaos Master? Ito ang sword mount. Isang boses ang narinig mula sa likuran ni James. Lumingon si James at nakita niya si Zeno sa likod niya. Bago mamatay ang anumang powerhouse ng sword path, mararamdaman ng kanilang espiritu ang pag-iral ng sword mount at lumipad dito, iiwan nila ang kanilang pamana, ang mga espada. Bago ang bawat tapyas ng bato ay mga espada, ang mga powerhouse na ginamit noong sila ay buhay. Ang mga espada ay susundan ng aura at pupunta rito, naghihintay ng bago. Mga taong nakatadhana. Nang marinig iyon, naunawaan ni James ang sitwasyon. Nalilitong tanong niya, napakahiwaga ba ng sword mount? Kahit na ang sword path. Darating dito ang mga powerhouse pagkatapos ng kamatayan. Haha, tumawa si Zeno. Dahil hindi mo alam kung gaano kalakas si Win, hindi mo maiintindihan ang lahat. Ito. Gaano siya kalakas? Mas malakas ba siya sa Chaos rank? Pagsisiyasat ni James. Gayunpaman, ngumiti lang si Zeno bago nawala. Ang muling pagpapakita ng sword mount ay nangangahulugan na ang isang bagong sakuna ay paparating na. Chaos Wheel. Mangyari sa 9 na distrito, hindi sa 10 distrito. Hamina ang boses ni Zeno bago tuluyang nawala. Masyado kang nagsasalita. Hindi isinasapuso ni James ang sinabi ni Zeno. Pagtingin sa Chaos Sword sa harapan niya, huminga siya ng malalim at nag-activate ang 9 na boses ng Chaos. Gamit ang Chaos 9 Voices, hinawakan niyang muli ang Chaos Sword. Noon, naramdaman niyang nanginginig ang Chaos Sword. Dahil sa lakas, dahan-dahan niyang hinugot ang Chaos Sword. Habang hinugot niya ang Chaos Sword, ang nakakasilaw na liwanag ng ang Universal Sword Art ay sumikat mula sa Chaos Sword. Isang nakakatakot na sword intent. Nilamon ang sword mount. Nakuha ng kaguluhan ang atensyon ng mga powerhouse sa malapit.
Sa isang iglap, pinalibutan ng daan-daang buhay na nilalang si James. Sa ilalim ng tingin ng mga buhay na nilalang, dahan-daang hinugot ni James ang Chaos Espada. Habang nasa kamay niya ang Chaos Sword, para siyang walang kapantay na Swordmaster. Anong dakilang kapangyarihan? Hindi maiwasan ni James ang mabigla. Gayunpaman, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang aura at murderous energy sa paligid niya. Sa pag-scan sa kanyang paligid, napansin niyang maraming powerhouse ang nakatingin sa kanya. Sakam. Kinuyam ni James ang Chaos Sword sa kanyang kamay. Hindi niya planong manatili. Matagal na, pumunta siya rito para kunin ang Chaos Sword. Ngayong mayroon na siya, wala siyang pakialam kung may iba pang armas o pirma. Kasanayang naruroon. Gusto na niyang umalis. Kasamang magsasaka, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Isang boses ang tumunog. Tapos, may lalaking naglakad papunta kay James. Hindi nagtagal, humarap siya sa huli at pinigilan siyang umalis. Anong gusto mo? Sinaman siya ng tingin ni James. Sabi ng lalaki, ako si Sir Partholan ng Thea Sect. Nararamdaman kong nakabukas ang Chaos Power. Iyong espada. Ang espada ay dapat na mula sa Chaos. Pakibigay ito sa akin. I'll ibalik mo sa teacher ko, how about that? Isang kaguluhan ang sumunod sa pagbanggit ng lalaking si Partholan. Marami sa mga ilang hakbang paatros ang mga powerhouse na naruroon. 4,638. Kabanata 4,638 ang Thea Sect ay ang pinaka makapangyarihang sekta sa Theas District. Maliban sa pinuno ng distrito ng Theas, iilan lamang mga nilalang na walang talo. Bukod sa mga matatanda ng Theas Sect at ilang powerhouses ng Demonium Sect, iilan lamang ang mga kaagad na disipulo ng district leader ng ang distrito ng Theas ay hindi matatalo. Samantala, si Partholan ang pinakamatandang alagad ng pinuno ng distrito ng Theas. Si Partholan ay sikat sa Theas District, kinatawan niya ang Theas pinuno ng distrito at ang Theas Sect. Kaya, pagkatapos niyang sabihin ang kanyang pangalan, ang mga buhay na nilalang na nais ang espada. Bumigay ang kamay ni James. Alam nilang hindi nila makukuha ang espada kung kasangkot ang Theas Sect. Tinitigan ni James si Partholan. Si Partholan ay mukhang bata at gwapo. Nakasuot siya ng asul na damit. Nang humarap siya kay James, inilagay niya ang isang braso sa likod niya at ginamit yung isa para harangin si James. Wala akong pakialam kung sino ka. Dumilim ang mukha ni James sa sinabi niyang, get lost. I will be you up no matter who. Ikaw. Nagulat si Partholan. Hindi niya inaasahan ang isang buhay na nilalang na pasinungalingan siya. Inihayag pa niya na siya nga ang alagad ng pinuno ng distrito ng Theas, ngunit walang pakialam si James. Sa buong Theas Sect, hindi pa niya nakilala ang isang taong mayabang. Naiintindihan mo ba ang sinasabi mo? Nagdilim din ang mukha ni Partholan. Binibigkas ang bawat salita. Sinabi niya, sabi ko, kailangan kong dalhin ang espadang ito sa akin. Guro, paano kung hindi kita ibigay? Tumingin si James kay Partholan. Napakaraming pinagdaanan niya para makuha ang espada. Ang espada ay nagmula sa Chaos, at siya ay mula rin sa Chaos. Sa makatuwid, ang tibak na ito ay dapat na kanya. Sa pamamagitan ng espada, ang kapangyarihan ng Nine Voice ng Chaos ay magiging mas malakas. Huwag mo akong sisihin kung bakit hindi ako nagtitimpi. Biglang nagbago ang mukha ni Partholan, at naglabas siya ng nakakatakot na aura. Agad na nabuo ang aura ng isang energy wave. Dahil hindi pinapansin ni James, lumipad pa atras ang katawan niya. Habang lumilipad pabalik, ginamit niya ang Omniscience Path para painitan ang kanyang katawan. Kasunod nito, tumaas ang kanyang espiritual na kapangyarihan, at lumitaw ang isang malabong puting halo sa kanyang katawan. Nagmukhang santo si James. Nakatayo sa gitna ng hangin, hinawakan niya ang Chaos Sword at itinuro ang Partholan sa distansya. Kung gusto mo ang aking espada, tingnan natin kung may kakayahan kang kunin ito mula sa akin. Pagkatapos, ang boses ng Ancestral Blood Master ay tumunog sa kanyang isipan. James, mag-ingat ka. Medyo malakas si Partholan. Kapantay niya si Windale ng Invincible Sect, hindi kanya kakampi.
Nang marinig iyon, wala na si James sa mood para sa labanan. Kahit na siya ay napakalakas, wala siyang pagkakataong manalo laban. Windale, nag-isip siya ng gagawin. Farthollen, magkikita ulit tayo sa susunod. Umalangaw-ngaw pa rin ang boses ni James sa lugar, pero wala na siya. Ginamit niya ang Blythe Omniscience at agad na umalis sa lugar, he was nowhere to be. Nakita. Dahil nakuha na niya ang Chaos Sword, hindi na niya kailangang manatili doon. Sa susunod na sandali, nagpakita siya sa malawak na endless void. Matapos maramdaman ang aura sa malapit at mapagtantong hindi siya sinundan ni Farthollen, hinayaan niya nakahinga ng maluwag. Gayunpaman, hindi siya nagtagal. Nagmamadali siyang umalis sa lugar. Matapos itong makalayo sa lugar, bumalik siya sa kanyang orihinal na aura at hitsura, pinagpatuloy niya ang paggamit ng Blythe Omniscience sa paglalakbay. Sa huli, tumungo siya sa isang makapangyarihang universo sa Theas District. Ang universo ay ang sentral na universo ng Theas District. Sa sansinukob na iyon ay may mga teleportation formation na konektado sa ibang mga distrito. Nanatili si James sa lungsod. Makalipas ang ilang buwan, naramdaman niyang hindi na siya mananatiling walang ginagawa. Kailangan niyang maghanap ng isang lugar na linangin, kailangan niyang pumasok sa Eternal Boundless Supreme Path. Saan ako dapat pumunta? 4,639. Kabanata 4,639 na naging balisa si James. Naglalakad sa mataong kalye at nakatingin sa abalang tao, na puno siya na may pag-aalala. Maunlad ang lungsod, ngunit wala siyang kakilala. Na-miss niya ang kanyang tahanan. Na-miss niya ang Chaos District. Gusto niyang bumalik sa Chaos. Gayunpaman, alam niyang hindi siya makakaalis. Ang akademya ay tumatanggap ng mga disipulo. Habang naglalakad sa kalsada, narinig ni James ang usapan ng mga buhay na nilalang. Sa tabi niya, sa sandaling iyon, alam niya kung saan pupunta. Alam niya ang tungkol sa akademya. Sa 9 na distrito ng Endlos, batay sa lakas, mula sa pinakamahina hanggang pinakamalakas, ay ang Hazef District, Theas District, Welcome District, Verde District, Sky District, Capron District, Sirius District, Preste District, at Aeternus Distrito. Ang pangalan ng akademya ay Verde Academy. Ito ay matatagpuan sa Verde Distrito. Ito ang pinakamakapangyarihang sekta sa Verde District. Nakakita si James ng ilang talaan ng 9 na distrito ng Endlos dati. Kaya, alam niya ang ilang mga sekta sa 9 na distrito ng Endlos. Kabilang sa mga maraming sekta, ang Verde Academy ang pinakamalakas. Bagaman ang mga nangungunang powerhouse sa Verde District ay mas mahina kaysa sa mga distrito ng Hazef, Theas, at Welcome, sila ang may pinakamakapangyarihan. Background. Bukod dito, ang akademya ay isang mapayapang lugar. Kung ang isa ay maaaring maging isang alagad ng akademya, ang isa ay makakakuha ng proteksyon ng akademya. Ngayon, kailangan ni James ng isang tahimik na lugar para sa pagtatanim. Ayaw niya ng mga tagalabas. Istorbohin siya. Kung siya ay nanatili sa Theas District, ang powerhouses ng Theas District ay maaaring hanapin siya. Kaya naman, mas mabuting umalis siya sa Theas District at pumunta sa Distrito ng Verde. Matapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, nagpasya si James na magtungo sa Verde Distrito. Nagkaroon ng teleportation formation sa lungsod na kanyang kinaroroonan. Maaari siyang mag-teleport. Verde District kaagad. It was just that teleportation would cost him quite a bit. Kailangan niyang maglagay ng malakas na enerhiya sa teleportation formation. Kailangan din niya ng maraming Genesis Stones. Kahit na kinuha ni James ang lahat ng Genesis Stones na mayroon siya, hindi ito magiging sapat. Kaya, nagsimula siyang magtipon ng Genesis Stones. Makalipas ang ilang libong taon, pagkatapos makakuha ng malaking bilang ng Genesis Stones, pumasok siya sa teleportation formation para umalis sa Theas Distrito. Wala siyang makita sa pagpasok sa teleportation formation. Malapit na. Pagkatapos, lumitaw siya sa isang kakaibang spatial passage. Binagtas niya ang spatial pagpasa sa loob ng 3 taon.
Pagkalipas ng 3 taon, huminto ang daanan, at lumabas siya. Pagbuo ng teleportasyon. Nang muli siyang nagpakita, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang hindi pamilyar na lungsod. Siya ay nasa teleportation formation area ng lungsod. Ang teleportasyon. Ang mga porma sayon sa paligid niya ay patuloy na kumikislap habang ang mga buhay na nilalang ay lumabas sa kanila. Nangyayari talaga. Lumingalinga si James sa paligid at hindi maiwasang magulat. Nang makalabas siya sa lugar, nakita niya ang ilang stall sa tabi ng mga lansangan sa lungsod. May mga mesa sa mga stall kung saan naruroon ang ilang kabataang lalaki at babae. Nakaupo ang mga puting damit. Sa gilid ay isang bandila na may nakasulat na mga salita. Pag-recruit ng disipulo sa Verde Academy. Nang makita iyon, hinimas ni James ang kanyang baba. Wala bang dignidad ang Verde Academy? Bakit sila nagre-recruit ng mga disipulo? Sa kalye, natarante si James. Ang Verde Academy ay isang pinakamataas na sekta na puno ng mga powerhouse. Doon, dapat maraming buhay na nilalang na gustong sumali sa Verde Academy. Bakit naging nagre-recruit sila ng mga alagad sa lansangan? Nalilito, naglakad siya papunta sa bandila at humarap sa stall. Oy, taga Verde Academy ka ba? Pagsusuri ni James. Isang binata ang nakaupo sa harap ng mesa, ang ulo ay nakapatong sa kanyang mga braso, walang sigla. Sa harap ng pader, may lalaking nakadapa sa lupa. Sa kabilang banda, masipag ang mga babaeng disipulo. Nag-aabot sila. Outflyer sa lahat. 4,640. Kabanata 4,640 sa 4 na disipulo, 1. Walang pagod na nakapatong ang ulo sa mesa, ang isa naman ay nakasandal sa tulala sa pader, at 2 batang babae ang namimigay ng mga flyer. Nang marinig ang boses ni James, napuno ng espiritu ang 2 lalaki. Ang 2 babae, humarap din kay James. Bago pa makapag-react si James, napaupo siya sa upuan. Mangyaring magkaroon ng espiritual na bunga. Narito ang ilang alak. Sinubukan ng mga babae at lalaki na pabor kay James. Biglang iniharap kay James ang maraming bagay. Natarante siya. Kamang magsasaka, ito ang Tempest House ng Verde Academy. Pakinggan mo ang aking payo. Huwag sumali sa Tempest House. Kahit na hindi mo na kailangang pumunta. Sa pamamagitan ng pagsusuri para makasali sa Tempest House. May mga buhay na nilalang na dumaraan. Gayunpaman, bago matapos magsalita ang buhay na nilalang, siya ay natakot ng isang lalaki. Naguguluhan si James. Ano ang mali sa Tempest House? May nangyari ba? Kakaiba ang mga kilos ng mga alagad ng Verde Academy na nauna sa kanya. Naghinala si James at tumayo. Ganunpaman, bago pa man siya makatayo ay muli siyang napaupo sa upuan. Ang Verde Academy ay isang magandang lugar. Ang punong guro ng Tempest ay isa sa 10 pinakadakilang powerhouse sa Verde. Siya ay isang sikat na powerhouse sa Verde Distrito. Ipinapangako kung hindi ka magsisisi sa pagsali sa Tempest House. Tama iyan. Kung makukuha mo ang patnubay ng punong guro, maaari mo itong pakinggan para sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Higit sa lahat, hindi mo kailangang dumaan sa pagsusulit para makasali sa Tempest House. Kung sasali ka sa ibang mga bahay, magkakaroon ng mga pagsusulit. Kahit na mag-apply ka para sa kanila, baka hindi ka mapili. Sunod-sunod na nagsalita ang ilang mga alagad. Ito ay mahusay. Nang marinig ni James na walang eksaminasyon, agad siyang tumawa. Magaling. Natapos na namin ang gawain. Mag-impake na tayo at bumalik na tayo. Matapos sabihin iyon ng isang lalaking disipulo, mabilis na nag-impake ang ibang mga disipulo. Bago maintindihan ni James ang sitwasyon, iningatan ng mga disipulo ang mesa, upuan, at bandila. Punta tayo sa academy. Umalis si James kasama ang mga alagad. Ang 2 lalaking disipulo ay lumakad sa magkabilang gilid ng si James, nakahawak sa braso. Para silang may hawak na kriminal, pero sa same time, parang natakot sila sa pagtakbo ni James. Kasunod ng mga alagad ng Tempest House, umalis si James sa lungsod at tumungo sa isang espiritual na bundok. Hindi nagtagal, nakarating sila sa paanan ng espiritual na bundok.
Madali silang pumasok sa formation. Napakalaki ng espiritual na bundok. Sinakop nito ang higit sa 10,000 light years. Sa lugar na ito ay hindi mabilang na espiritual na mga bundok. Samantala, si James naman, dinala sa isang espiritual na bundok na may masaganang espiritual na enerhiya. May isang mar-angel na bulwagan sa tuktok ng bundok. Sir, nag-recruit na po kami ng disipulo. Bago dumating ang mga disipulo at si Santiago, isang tinig ang tumunog sa espiritual bundok. May na-recruit na isang alagad. Isang gulat na boses ang narinig. Pagkatapos, isang matandang lalaki ang nagpakita kay James. Ang matanda ay nakasuot ng kulay abong balabal at may balbas. Sa kanyang likod na nakayuko pasulong. Tinitigan niya si James. Maya-maya, tumawa siya at tinapik ang balikat ni James. Haha, hindi masama ang alagad na ito. Siya ay may malakas na pisikal na kapangyarihan. Siya ay mas mahusay kaysa sa kayo. Agad namang pinuri ng matanda si James. Sir, sinira mo ang reputasyon ng Tempris House. Kinailangan kong ilagay ito. Maraming pagsisikap para lamang mag-recruit ng isang disipulo. Tama iyan. After so many years, isa lang ang na-recruit namin. Ang ilang mga alagad ay nagsimulang humingi ng mga gantimpala. Lahat kayo ay gagantimpalaan. Maaari kang pumili ng anumang supernatural na manual sa library. Silid, malakas na sabi ng matanda. Salamat, sir.